sobrang daming pagkain nga ang lulutuin natin ngayong araw para nga sa mga stray dogs kasi deserve nga rin nila makakain nga ng masarap at mabusog. Hindi nga lang talaga ako excited nga sa gagawin ko nga ngayong araw. Talagang buong pamilya ko excited nung nalaman nga nila na magpapakain ako sa mga stray dogs. At sinabi ko nga na hindi nga lang basta-basta pagkain nga lang sa aso ang gagawin nga natin at sasarapan talaga natin at bubonggahan. Kaya naman dali-dali ko na nga nilagay dito sa lamesa yung mga kakailanganin natin para sa mga lulutuin natin. Katulad nga nitong mga kalabasa, carrots, tapos sobrang dami ko nga rin ditong biniling mga manok. At syempre hindi naman nga pwede na ito lang yung mga pagkain nga nila. Dapat meron nga rin tayo ditong mga dog food. At talaga ni-research ko nga talaga itong lulutuin nga natin pagkain para nga sa mga dogs kasi iba nga talaga yung mga pagkain ng mga aso sa pagkain nga ng mga tao. Kasi yung mga pwedeng pagkain sa atin ay talagang minsan nilason sa kanila. Kaya naman hindi na nga ako nagpatumpik-tumpik pa at inumpisahan ko na nga ilagay dito yung manok sa kawali. Nilagyan ko na nga rin dito ng tubig tapos tinakpan ko na nga siya at hintayin na nga lang natin tumaluto. Pagkatapos nga nun ay pumunta muna nga ako dito sa gilid para hiwa-hiwain nga itong mga carrots nga natin. At sa dami nga talagang gulay talagang itong carrots nga ang pinili ko kasi napakarami nga rin talagang bawal na gulay sa mga aso. Katulad ng mga bawang, sibuyas, patatas at napakarami pang ang iba. At isa nga tong carrots at kalabasa nga talagang pinaka-safe nga nakainin nga ng mga aso. At doon nga talaga ako mas naawa nga sa mga stray dogs kasi pag nakita nga sila dyan ng mga pagkain kahit nga bawal sa kanila ay talagang kinakain nga nila kasi no choice sila at gusto nilang makasurvive. Kaya ngayong araw nga hindi muna sila kakain ng mga pakalat-kalat dyan ng mga pagkain kasi papakainin nga natin sila ng napakasarap nga na pagkain at healthy sa kanila. At sa wakas nga naluto na nga rin itong unang sinaing nga natin at hindi pa nga natatapos kasi magsasayang pa nga tayo ng marami. At naluto na nga rin itong mga pinakuluan nga natin isang buong mga manok at agad-agad ko na nga silang inahon dito para mapalamig ko na sila. At sa tagal ko nga nitong pinakulo sigurado nga ako na talaga sobrang lambot na nga ng mga laman nga nito. At nung tapos ko na nga silang maahon dinala ko nga sila dito kasi uumpisahan ko na nga silang paghimay-himayin kahit nga mainit pa. Yung pinakakarne at laman nga lang talaga ang kukunin nga natin dito sa manok at hindi nga natin isasama nga yung mga buto kasi bawal nga rin yun sa mga aso. May mga nakapagsabi nga kasi sa akin na bawal nga ang mga buto nga sa aso at hindi ko nga alam ang dahilan kaya i-comment nyo nga po para malaman nga nating lahat. At ito na nga nung natapos natin balatan ngayong kalabasa at carrots at nahugasan na nga rin natin sila ng malala kaya naman uumpisa na nga rin natin silang ilaga. Hindi nga kasi pwede na ipapakain nga natin na ganito nga itong mga gulay nga na ito na ganito katitigas at kailangan nga sobrang lambot nga nito. At matapos ko nga silang malagay nga lahat dito sa lutuan nilagyan ko na nga rin nga dito ng tubig at agad-agad ko na nga tinakpan at pinakuluan. Naluto na nga rin dito yung pangalawa nga natin sayang at magsasayang pa nga tayo ng isa pa. Nagpahinga nga lang ako ng saglit tapos tinawag ko nga itong aso nga namin na ito na sobrang sweet na talagang laging nahalapit sa akin. At sobrang malapit nga talaga po sa akin ng mga aso kasi meron nga din po kaming mga aso nga sa bahay at meron po kaming 6 na aso. At meron nga po kaming 4 na aspin tapos 2 pong aso na merong lahi at yung po yung binigay po sa amin. At mukhang naamoy na nga nitong mga aso nga namin yung pagkain nga namin kasi talagang nakaabang na nga sila dito sa baba. Pero syempre hindi nga muna to para sa kanila kasi ibibigay nga natin ito sa mga stray dogs na talagang deserve nga na makakain nga nito ngayong araw. At after nga po natin mapakuluan nga itong mga gulay pinag-i-smash ko nga po ito para maging mukhang smashed potato. Pagkatapos nga nun kinuha ko na nga rin itong lagayan kasi hatiin ko na nga itong mga kanin nga na sinaing natin. At meron pa nga po mga nakasala nga na kanin kaya ito nga po muna mga naluto ang ating ipiprepare. Binuksan ko na nga rin itong isang sako nga ng dog food na binili nga namin para nga makakuha na nga tayo dito ng mga dog food. 2 sako nga ng dog food ang nabili nga namin at napakarami nga nito pero uubusin nga natin to para nga sa mga stray dogs. At nandito na nga po tayo sa part na paghahalu-haluin na nga natin yung mga pagkain nga na mga ginawa nga natin katulad nga nito mga gulay na inismash natin, dog food, kanin, tas itong ating chicken na pinaghimay-himay. Pagkatapos nga natin may ilagay yun dito sa lagayan, inumpisahan ko na nga rin itong halu-haluin. Medyo nahirapan nga ako sa paghahalo gamit nga yung sandok, tas nung tinry ko naman nga haluin nga gamit yung kamay ko talaga napaso-paso nga ako kasi napakainit ka ng kanin. Talaga tinatansya-tansya ko nga rin po yung paglalagay nga dito ng ating mga sangkap para talaga maging sakto at marami tayong magawa. At buti na nga lang talaga katulong ko yung family ko sa pagpe-prepare nga nito mga ipapakain nga natin sa mga stray dogs kaya talaga natapos tayo agad. At agad-agad na nga tayo bumiyahe nga para nga maghanap nga ng stray dogs at talagang hindi pa nga kami nakakalayo. Talagang marami na nga kami nakita. Mukhang may nakapag-chismis nga sa kanila na may magpapakain nga ngayong araw kaya talagang nakaabang na nga sila dito. Kaya naman agad-agad ko na nga sila sinandukan dito ng niluto ko at agad-agad ko na nga rin sa kanilang sinner. At sila nga naging patunay na talagang masarap may nagawa ko nga na pagkain para sa kanila kasi tignan nyo may nainggit pa nga na galing pa nga sa kanto. Kaya naman agad-agad ko na nga rin nga siyang sinandukan para nga mapakain ko na nga rin siya at matikman niya nga itong niluto ko. At kapag nga nauubos agad nga nila yung sinerve nga namin talagang dinadagdagan nga namin o nilalagyan pa nga namin para nga mabusog nga sila ng sobra. At talagang natatandaan ko nga ito
itong mga stray dog nga na to kasi ito nga talaga yung nangahabol nga sa akin tuwing nakabike ako lagad dumadaan dito. At mukhang dahil nga dito hindi na nga nila ako hahabulin nga kapag nakita nila ako ulit na nakabike. Pero habang nakikita ko nga silang kumakain talagang awang-awa nga talaga ako kasi sobrang papayat nga nila tapos talagang sobrang sabik na sabik sila sa pagkain. Malalaman mo nga kasi talaga kapag gutom na gutom nga yung aso yung tipong sobrang bilis na nga kumain. Hindi ko man nga natikman nga itong ginawa ko nga ang pagkain nga na to kasi hindi nga ako pwedeng kumain nito kasi dog food nga ito. Pero sa tingin ko nga nasarapan nga talaga itong mga nabigyan nga namin mga stray dogs. At sana nga talaga hindi nga lang pa anti-rabies nga ang ibigay nga dito sa mga stray dogs pati nga rin yung mga pakapon para talagang hindi na nga rin sila dumami. Yun nga lang kasi ang tanging solusyon nga para mabawasan na talagang hindi na nga dumami ang mga stray dogs. Talagang dapat nga natin silang ikapon. Pero sa pagkakalam ko naman po meron na pong mga ganong klaseng program yung mga libreng pakapon sa mga aso at pusa. Pero para itong mga stray dogs. At nasaktuhan ko pa nga itong aso nga na to na kumakain dito sa basurahan na talagang naawa nga ako ng sobra kasi talagang sobrang gutom na gutom siya at kinakain niya dito yung mga tira-tirang pagkain. Kaya nung nakita niya nga ako na merong daladalang pagkain talagang excited na excited nga siyang kainin yung dala ko. Kaya sobrang nga po akong saludo dyan sa mga nag-aampon nga ng stray dogs kasi sigurado ako na tuwan-tuwa nga sila doon kasi meron na nga silang pamilya. At medyo pahirapan nga rin po kami sa pagpapakain nga dito nga sa stray dogs kasi talagang minsan nga natatakot nga silang lumapit pero yung iba nga talagang lumalapit nga talaga sila. Pero nakakatuwa rin kasi kahit nga medyo matatapang nga sila at palaban talagang kinakain pa nga rin nila itong mga niluto ko. Kaya ang gagawin ko na nga lang ay iiwan ko yung pagkain tapos maya-maya kay may kita ko na nilalapitan na nga nila yung pagkain na binigay ko. Mukhang ayaw pa nga magbabidyo nga na itong isa pero talagang kumain nga rin siya nitong niluto ko. At sa sobrang dami nga nating nalutong pagkain, sigurado nga ako na sobrang dami nga rin natin mapapakain ng mga stray dogs. Gusto ko nga rin sana nga magpakain nga ng mga stray cats kaso di ko nga mahagilap kung nasan nga yung mga stray cats kasi lagi nga silang mga nasa bubo. At ito na nga po, inabot na nga po kami ng gabi at talagang marami nga kaming inukutan nga para talaga maubos natin itong mga niluto nga natin para sa mga stray dogs. Amazing!